Narito po ang News TV Quick Response Team sa may Hermosa Corner 1 Luna dito po sa Tondo, Maynila, kung saan sa mga sandaling ito ay nakikita nyo po ang mga tauhan ng Maynilad na abalang-abala sa pagre-realign ng isa sa kanilang mga tubo na tatamaan ng flood interceptor project ng DPWH. At dahil po sa pagawaing yan ay maapektuhan po ang supply ng tubig sa maraming bahagi ng Maynila at ilang parte ng Cavite, yung pong sineservisyohan ng Maynila. Malaking proyekto po ito, kaya po matagal-tagal din na magkakaroon ng water interruption. Yung pong kanina na nakita natin ay may mga residente na nag-iipon ng tubig, nagsimula na mag-ipon ng tubig at gawin na yung ilang mga gawaing bahay kung saan mangangailangan sila ng tubig. At dahil nga po hindi bababa sa 3 araw itong water interruption, ay mainam na para sa kanila na ito'y pagandaan. At maaga nga po nakapaganda mga nakatira sa mga apektadong lugar kung saan gagawin itong pipe realignment ng tubo ng Maynilad. Malaking abala rin daw ito sa maraming mga residente, lalong-lalo na sa may mga negosyong umaasa sa tubig. Pero pagtitiyak ng Water Supply Operations Head ng Maynilad na si Ronald Padua, hindi naman daw dire-diretsyong mawawalan ng tubig ang mga apektadong lugar. Magkakaroon daw ng tsansang makaipon ulit ng tubig sa Biyernes at weekend. Sa 7 apektadong lungsod sa Metro Manila at 6 pang lugar sa Cavite, ang Maynila ang may pinakamalawak na apektadong lugar at pinakamatagal ding mawawalan ng tubig, lalong-lalo na dito sa area ng Tondo. Narito po kasi ang isa sa mga pangunahing tubo ng Maynilad o yung tinatawag nilang trunk line na may mahigit 7 talampakan ang taas at 2 metro ang lapad. Halos 40% ng mga customer ng Maynilad ang nasusuplayan ng tubig ng tubong ito na nakakonekta sa Lamesa Dam. Ayon kay Bungab, mayroon ding 35 water tanks na mag-aantabay bukas sa Tondo para magbigay ng tubig sa mga residenteng kukulangin. Sa Tondo, isang car wash ang hindi na tumanggap ng mga customer simula kahapon. Ang isang may-ari ng karinderya hirap kung paano pagkakasya naman ang kanilang inipong tubig. Sakaling bumalik ang supply ng tubig, paalala ng Maynilad, huwag gamitin ang unang bugso dahil baka may halo pa itong burak at pakulan mo ng tubig para matiyak na ligtas itong gamitin. Pipe realignment na isinasagawa ng Maynilad ay magbibigay daan sa flood interceptor project ng DPWH. Para malaman ang schedule ng water interruption sa mga apektadong lugar, pwede pong bisitahin ang website ng Maynilad sa www.mayniladwater.com.ph. At sa puntong ito, kasama po natin dito si Ginoong Ronald Padua mismo, ang head po ng Water Supply Operations ng Maynilad. Ginoong Padua, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Dito po sa nangyaring pipe realignment, malaki po yung apektado. Yung 35 na tankers po ba ay kakasya po dito sa pagsusupply po ninyo? Okay, kaya nga po mga ilang araw po bago maganap yung aming water interruption na start kaninang alauna ay mahaba po yung panahon na aming pag-aanunsyo sa aming mga customers para po mabigyan sila ng enough time para mag-ipon. Although meron po kaming 35 water tankers na umiikot, pakiusap pa rin namin doon sa aming mga customers na sana po mag-ipon sila doon lamang po na magiging sapat lang sa kanilang gagamitin doon sa araw at oras na mawawalan sila ng tubig. Kasi po, although tuloy-tuloy po yung trabaho namin dito sa magkakasunod na 4 na araw, hindi naman po 4 na araw din mawawalan ng tubig yung aming mga customers na affected. Ginawa po namin itong scheme na on rotation po yung mawawalan ng tubig. Ibig sabihin, may certain time lang or certain days lang na mawawalan yung specific barangay sa iba't ibang lugar. May magkano po ang cost ng proyektong ito sa panig po ng Maynila, ditong realignment po na ito? Sa ngayon po, kinukumpleto pa po namin yung aming datos. Ang importante po muna sa amin ay matapos po muna yung aming proyekto. Once po na kompleto po namin yung aming mga ginastos, ito naman po ay karapatan po namin makikipag-usap po kami sa MWSS para po sa payment dito. Pero may estimate po ba kung mga magkano po ito? Initially po, ang running total namin ay nasa 130 M sa ngayon. At yun nga po, yung mga reports na sisingilin din po ito sa mga consumers through MWSS, ano po ang
Sa ngayon po, wala pa pong pinal na desisyon tungkol dyan. Ang mangyayari po ay mag-uusap po muna. Pagkatapos namin ng proyektong ito, mag-uusap po yung MWS at yung DPWH para po ma-finalize kung papaano po ba natin mababayaran itong trabaho na ito. Apo, pero definitely may sisingilin po at hindi po ito shoulder po na Maynila. Tama po? Definitely po. Kung sakali po kasi na ang nasa regular nasa regular scheme po, once po na meron pong affected utility, si Maynilad po ang nag-shoulder noon. At ito po naman po is kasama po doon sa normal capex namin na sinasama po doon sa tariff scheme namin na pinag-uusapan every 5 years. Opo. At ano po ulit ang paalala niyo sa mga kababayan natin na maapektuhan po? Okay, una-una po, humingi po kami ng paumanhin doon sa aming mga customers na naapektuhan dito. Ito naman po ay pakikipagtulungan ng Maynilad sa ating gobyerno para po matapos na rin yung flood control project ng DPWH. Once po na matapos po yung specific schedule ng water interruption doon sa kanilang barangay, inihiling po namin yung aming mga customers na kung maaari ay i-flash po muna ng panandalian yung unang daloy ng tubig sa kanilang mga gripo para lang po ma-ensure na malinis na po yung kanilang maiinom after mag-resume po yung supply sa kanilang mga lugar. Opo. Sir, pahabol na lang, sa ganitong pangyayari, may proyektong DPWH, tapos may tinamaan kayo ng tubo. Inaalam pa po ba kung halimbawa sino nagkamali, may pagkakamali ba sa planning nung una pa lang itong DPWH o yung Maynilad sa paglalatag ng tubo? May ganun po bang? Normally po, pagka po may mga proyekto ang DPWH o kaya po iba pang government entities like city government, nakikipagtulungan po sila sa amin, nakikipag-ugnayan sila sa amin at hinihingi sa amin kung ano yung mga utilities namin na posibleng maapektuhan doon sa kanilang alignment. Just so happen po, nung pinlano po ito ng DPWH, sinabi po namin na meron po kaming tubo dito na maaari ninyo maapektuhan. So, kaya nga po, nag-decide po yung dalawang grupo, DPWH at Maynilad, na kailangan po namin itong i-realign or ipailalim doon sa alignment ng DPWH. Opo, maraming salamat po, Ginong Padua. Si Ginong Ronald Padua po, ang Head ng Water Supply Operations ng Maynilad. At kasama din po natin si Ginong June Tolentino ng Manila MDRRMO. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po. Ano po yung magiging role ng inyong pong tanggapan dito po sa nangyayari problema o dito po sa kakulangan ng supply ng tubig sa area po ninyo? So unang-una po, so ito po ang pangunahing concern ng ating ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Joseph Estrada, na puna ng pangangailangan ng ating mamayan para po sa kanilang pangailangan sa tubig. Okay, so nakipag-coordinate na po kami together with the barangays, local volunteers, and the Bureau of Fire and Protection, together with Maynilad, kung paano po kami makakapag-supply ng tubig para po dito sa ating mga mamamayan sa Manila. Paano niyo po yung gagawin, sir? We have a regular schedule of every 9 o'clock in the morning. Then we also have 1 o'clock in the afternoon until 6 o'clock in the afternoon po. So that will be the regular routine na nakaplano po, na ipinlano po ng aming director, Johnny Giu, para po sa lungsod ng Manila. Maliba pa po ito dun sa pinalabas na tanker po ng Maynilad po, tama? Yun na po ang nakipag-coordinate po sila sa amin with regards to the schedule na we gave them. Apo. So paano ho yun nga, yung nakadepende sa tubig yung negosyo, mga car wash, po ilang mga gasolinante na kailangan ng tubig, paano po? Kasama din po yun sa supply? Sa ganito po kasing pagbabago, tulad po ng ganitong sitwasyon, hindi na ho siguro natin maaalis na magkakaroon sila ng a little adjustment with regards to the daily needs of water. So, kinukuha rin po namin yung kanilang pag-intindi na kahit papaano po, they have to adjust with the needs, especially dito po sa tubig. Apo, kumbaga sa sitwasyon ho ngayon, ano po yung priority o pinaprioritize po ng lungsod in terms of masusupplyan, mga kabahayan, hospital, ganun po ba? Opo, yun po. Sa araw po na to, nasupplyan na po natin ang mga hospital, ang mga kabahayan, at saka ang ibang establishmento ng lungsod ng Manila. Opo. At pwede po ba ako magbigay ng babala para sa po? So, gusto lang po naming masabi sa lahat po ng mamamayan ng lungsod ng Manila na wala po silang dapat intindihing kabayaran para po sa serbisyo na ibinibigay po ng ating lokal na gobyerno para po sa kanila. Lahat po yun libre? Libre po ito. Opo. At yung abiso po sa inyo, hanggang kailan po walang tubig
Tapos babalik pansamantala. Kailan po yung schedule po? Hanggang 14 daw po yata. 14. Okay, yeah, not so sure pero yun po ang nasabi. Okay, maraming salamat po sa Walang pagkakataon. anuman po. Si Ginong June Tolentino, ang hepe po ng Manila MDRRMO.